Magandang araw mga kapamilya, nandito naman tayo sa ating paboritong palabas sa aking munting channel, FPJ's Batang Quiapo. Isang araw, tinawagan ni Don Facundo si Marcelo kung saan si Tanggol. Ang sabi ni Marcelo ay si Tanggol may misyon. Pinahuli ko sa kanya kung saan ang diamante. At ang sabi ni Facundo, ayun ang mabuti kasi yun ang ating gawin natin para sa ating negosyo. At kailangan Marcelo na palakasin mo ang ating grupo. Kaya alam mo, palaban na natin ang mga Montenegro. At sa kabilang banda naman, habang si Julio at Ramon ay nag-usapan, sabi ni Julio kay Ramon, Ramon, kailangan palakihin mo ang negosyo natin kasi nagbabayad na si Don Facundo ng lahat niyang utang. Ito ang magawa natin kapital. Ang sabi ni Ramon, ako ang bahala, papa. Sa kabilang banda naman, habang si Tanggol at ang kanyang mga kasama ay naghanap ng kanilang tataguan, pumunta sila sa boss ni Tanggol. At ang sabi ni boss, bakit? Ano nangyari sa iyo, Tanggol? Mayroon mga taong naghuli sa amin. Nagkabarilan kami at ang isa namin kasama ay napaslang. Kaya nga pumunta kami dito para kami makatago. Dito kayo sa aking lugar, walang makakita siya dito ng mga tao at walang mga pulis na magpunta dito. At sa kabilang banda naman, habang si David at si Rigor ay nagkausapan, napaiyak si David kasi wala na daw si Camille. Paano na daw ang gawin niya kung sabi niya kay papa niya, mahal na mahal ko si Camille at ang aming anak. Gusto pa sana natin na paaralin ang anak ko at bigyan ng magandang kinabukasan, pero wala naman. Sabi ni Rigor, magpakabait ka anak. At sa kabilang banda naman, habang si Marites ay nagtupi sa mga damit ni Camille sa kanilang kwarto. Ang sabi ni Marites, mahal na mahal ko si Camille. Bakit ako pa ang sinisinilas sa nangyari kay Camille? Hindi ko alam kung anong nangyari kay Camille. Ang sabi ni Santino, Mama, kaya no, hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Ate Camille, Mama. Mahal na mahal siya. Ang sabi ni Santino. At sa kabilang banda naman, habang si Tanggol at ang kanyang mga kasama doon sa bahay, sa kanyang boss, nagpakilala ang boss sa kanila. At ang sabi ni boss, ako si Divina. Ang lahat ko na kaharian, ang lahat kong mga sakyanan ay ibigay ko kay Tanggol. Bakit? Ano man ang nangyari? Bakit Tanggol? Paliwanag mo sa amin, sabi ni Supremo at Amanda. Aaminin ko sa iyo, Supremo Amanda, ako ang nagtago ng diamante. At ngayon, saan? Sino naghawak? Ang sabi ni Divina, ako ang naghawak. Kaya ang lahat ko ng kayamanan ay sa amin ng dalawa ni Tanggol at ang diamante ay maging at amin na ni Tanggol dalawa at yun ang aming magamitin para sa lahat ng mga negosyo. Magkasosyo na tayo, Tanggol, at hasta kayo ay lahat kayo ay maging mayaman na tayo. Puntahan natin, Tanggol, ang opisina ko sa Malayong Dapit at doon kayo makatira. At pagdating nila doon, wow, Tanggol, ang laki ang opisina mo. Parang mayaman ka, Tanggol. Mahalaga ang mga gamit. At ang upuan mo, Tanggol, para kang prinsipe. At ganun, nandito na kayo. Kailangan ang lahat ng mga gamit ay bago. Bigyan ko kayo ng mga biste ninyo, parang magdamit kayo ng mga bago. At hanggang dito lang mga kapatid, aawangan naman natin sa sunod na palabas. At huwag niyo akong kalimutan sa pag-share, like, subscribe. Maraming salamat.